Pero milagro yung sinasabi na gagawin ng Antikristo, di pa naman nila nagagawa kahit pare, kahit papa, kahit kardinal, wala pa nakakagawa nun. Para paratangan mo sila yon, maghintay ka. Yung hindi kasi pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng presumption na hindi totoo eh. Kasi kung mauunawa mo yung salita ng Diyos na tungkol doon sa Antikristo, ang sabi, ihahayag yun. Basahin natin sa Tesalonica. Ihahayag siya sa kanyang kapanahunan. Bedi, intayin mo yung panahon. Yun nga iniintay ko eh. Kaya nga itinuturo ko sa inyo, iniintay ko yun para kayo rin alam nyo, mga kapatid, mga kababayan. No? At kung halimbawa, mamamatay na ako, naituro ko na sa inyo, kayo naman ang magpapatuloy na maghihintay para wag kayong matatakan nung tatak ng Antikristo. Basahin natin na iahayag siya sa kanyang kapanahunan. Lagay mo na yung sitas na direkto na gano'n na ang makasalanang yan, tao na yan, mahahayag. Balikan natin ang ikalawang Tesalonica. 2:6. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Kita mo, merong takdang panahong mahahayag yan. 2,000 years ago, sinabi na ni San Pablo. Basahin natin yan sa English. And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. Oh, the man of perdition will be revealed in his time. It will be revealed. Huwag kang presumptuous. Huwag kang magkakapa na para pati ang mga tao napapaniwala tuloy sa mali. Sinabi na ng Diyos iahayag yan sa kanyang kapanahunan. Basahin natin sa Kastila, kapatid na Daniel. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Para ser revelado a su debido tiempo. Basahin natin sa 7 vernaculars. Kapatid na... Og karon, inyong himbaluan ang nagaulang, aron igapanayag siya sa iyang kaugalingon nga panahon. At ngeni baluyo ing makapigil, king kawakasan abayang mipabalo, king sarili ng panahon. Ket ita amuyo timang tiped kenkwana, tapno maiparangarang iti tiyempo na. Asin ngunyan, tatao na kamo kan nag-uulang sa katuyuhan na siya mahayag sa saiyang kapanahunan. Kag nahibalaan ninyo nga ang nagapugong sa iya karon, agod nga mapahayag siya sa iya tion. Tanatan, kabat yula sumanebel, piyan si katukumun sumakapanag dili apanaunto. Ay, kanyang kapanahunan. Ano ang mahahayag sa kanya? Ihahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 2-3 uli. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. Ayon, kayan pala mahahayag naman yan
at mahahayag siya sa kanyang kapanahunan. Eh, hindi pa naman dumadating. Daldal ka na ng daldal. Kung sino yan, mali, kapatid na Josel. Tapos, kwenta ka ng kwenta ng 666. Saan mo kukunin ng kwenta ng 666? Hindi pa nga nahahayag yun. Pag nahayag yun, sa kanya ibibigay sa'yo yung kanyang code. Pag nahayag na siya, mahayag na rin yung code niya. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, ano po ba yun? Eh, malay ko. Hindi pa nga nahayag yung gagamit nun eh. Eh, de, pag nahayag na siya, malalaman mo na yung barcode niya. 666. Pag nahayag na siya, eh, hindi pa nahayag. Ba't uunahan ko pa? Huwag nyo nang itanong sa akin yan na kung ano ba yun. Sino ba yun? Ano ba yun? Paano ba yun? Ahayag yan ng Diyos. Mahayag yan. At pagka nahayag na yan, makikita mo na yung mga gagawin niya. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Magpapakita siya ng mga dakilang tanda. At ang isa sa tanda, gagawa sila ng larawan ng hayop. Pagsasalitain nila yon. Tapos mag-uutos na patayin yung hindi sasamba sa kanya. Yon. Maliliit, malalaki, mayaman, dukha, mga laya, mga alipin. Baka nga pati si Bill Gates sumamba ron eh. Abla Diyos. Opo, Brother Eli, kasi malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, pasok po kahit nga si Bill Gates dyan. Ang tindi po nito, Brother Eli. Wala pong wala pong lulusutan yung mamaling paliwanag nitong mga itong mga nagpaliwanag ng una. Eh tapos ngayon, pinipilit nila kayong pigain. Sino ba ito? Paano nyo nga namang tutukuyin eh, hindi pa nga nakakayag? Ihakayag yan. Natin mahayag sa kanyang kapanahunan. Sabi ng salita ng Diyos eh. Yun nga nagbigay sa akin ng ideya. At kung mapapakialaman ito, di intay yung mahayag. Eh kung ba, mamamatay na ako bago mahayag, eh di maitawid ko man lang sa aking mga anak, mga kapatid, mga apo, mga kaanib sa iglesia. Pagka dumating na yung ganyan, yun na yung Antikristo, ingat na kayo. Huwag kayong matakot doon, huwag kayong magpatatak doon. Alam mo bakit, Brad Josel? Bakit po? Kahit patayin ka, huwag ka magpapatatak doon. Kasi pag hindi ka nagpatatak doon, isasama ka naman ni Kristo sa unang pagkabuhay na mag-uli. No? 20, versikulo 4 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kita mo yon? Yung palang maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, kasama ron yung mga hindi sumamba sa hayop at hindi sumamba sa kanyang larawan, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Kasama sila sa magiging dapat na magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang liwa-liwanag eh. Maghahari muna yung Antikristo bago mabuhay na mag-uli ang mga unang mabubuhay sa pagkabuhay na mag-uli at maghahari silang kasama ni Kristo.